This time sana maging careful ka na, Mama Marie. Actually, kaya ako dumadaan sa process kasi gusto ko din maging careful. And actually siya din. Story time lang ng konti. Di ko alam kung pwede ko to sabihin, pero siguro pwede naman. Si Erwin, wala siyang girlfriend for 5 years. And dun pa lang, nakita ko na he's being careful. So, yung pumasok siya sa ganitong klaseng mundo ko and at the same time, siya rin yung nagtuturo sa akin na magkaroon kami ng process, like getting to know each other muna and at the same time, exclusively dating stage. He's actually teaching me how to be careful. Hindi lang for his sake, kung hindi para sa akin. And that's beautiful. Marami kaming pwedeng matutunan sa isa't isa. So, yung sa pagiging careful, don't worry, check yan. So happy for you, Mima. You choose yourself this time and you choose the right person that will help you grow and be happiest version of yourself. Stay happy and in love, you deserve it. Thank you so much sa comment mo, El. And gusto ko lang sabihin din dito na actually pangit siyang pakinggan pero isa siya sa mga natutunan ko. Dapat with or without a partner, buo ka. Dapat you're happy and contented. And nandun ako ngayon sa process ng inaaral ko siya para hindi ako basta-basta maaapektuhan. Kasi laging naka-based yung happiness ko before sa emotions ko and sa partner ko. Ganon. Yun yung nasa process ako ng learning pa din hanggang ngayon. So, pag sinabi kasing self-love, hindi ibig sabihin nun na papasayahin mo yung sarili mo through other people. Natutunan ko din yun kay Erwin na hindi ka pwedeng ma-break ng kahit sino yung core mo. Kailangan by yourself, you are happy. So, ayun. Gusto kong i-share sa inyo. Negative siya pakinggan na parang, oh, bakit? Dapat happy tayo together. Dapat ganito, dapat ganyan. Pero hindi pala. Once you feel it, na nag-uumpisa ka na, mag-enjoy ako mag-isa. I'm doing things on my own. I'm improving myself not just for my future but for myself. Iba talaga yung satisfaction na nabibigay nun sa sarili. So, I hope you guys would also feel the same. Hindi mo man masyado maintindihan pa sa ngayon, at least, maumpisahan mo siya little by little. Maintindihan mo din siya. So, ayun lang. Mama Marie, ikaw na talaga. Kinikilig talaga kami sa pagkisayok. Nakakakilig lang po. Ikaw na po talaga ang in love. Diyos ko Lord, kung alam mo lang po yung kilig talaga namin na supporters mo. Guys, kaya nga ako nag-update sa inyo. Kaya ako sinishare sa inyo lahat ng stories ko, sa personal account ko, sa TikTok ko, sa Facebook page ko. And huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon po ako ng vlog. Hindi ko pa siya naaayos. Pero yun yung whole vlog ko nung kasama ko siya sa Thailand. So, very vocal ako sa nararamdaman ko. May patunguhan man o wala. Basta yun yung natutunan ko kasi I just live in the present. Kung ano nararamdaman ko, I show it, I share it. Kaya ramdam na ramdam ninyo yung yung pagkakilig ko. Kasi ayoko magpigil. Marami akong beses na nagpigil sa buhay ko eh. Yung tamang yung pagpipigil kasi na, baka ganito, baka ganyan. Ang dami kong worries. So, ngayon, hindi ako nagpipigil. Good thing naman. Sa part lang siguro na kapag nagmamaldita ako, I should discipline my mind. And I understand kung ano yung mga comments na binibigay sa akin ng tao. And it's okay. I stand corrected. Pero yun talaga, tao lang tayo. Basta wag kayo mag-alala guys. Marami akong pwedeng, as much as possible, bibigyan ko kayo ng maraming updates. If you don't mind me asking, Mama Marie, why are you covering his face po? DW, no hate, just asking. Hindi ko alam yung
DW mo. Pero, okay. Actually, nasagot ko na to sa mga ibang nagtatanong sa akin, ba't pa daw kailangan i-blur, ganyan, alam naman na namin yung face niya and everything, ganun. Nasabi ko na iwanan nyo naman si Mama Marie ng konting, konting femininity. Alam mo nyo naman guys na parang na ako, diba? Parang ako yung nagpapakita ng since hindi naman din siya content creator, ako yung nagpapakita ng emotions lagi sa inyo, ganon. Yung bigyan nyo ako ng konting dignidad. Konti pa, parang kasi we are not official naman na together na relationship. Kumbaga, pumapasok pa lang kami sa official, exclusively dating, ganon. Hindi pa, alam mo yun, basta hindi pa hindi pa niya ako tinatanong, mga ganon, kung sa relationship, ganon. Basta exclusively dating kami. So antayin na lang siguro natin yung ganon. Kumbaga, ayoko din naman yung alisin sa kanya na parang, of course, parang pinapangalandakan ko na siya sa buong Pilipinas, sa buong mundo na tinatambad-tambad ko na yung mukha niya. Kasi nakakaramdam din siya ng pressure and everything. So, yun yung binibigay ko din na para hindi naman siya putaktihin ng hindi niya pa talaga na pagde-decidean kung he's gonna pursue. Yung talagang sigurado na, kunyari, kami na. Pag kami na, pag tinambal ko na yung inano ko na yung face niya sa buong mundo, parang doon na ako masasabi ko sa sarili ko na, okay, sure na siya na kaya niya nang harapin lahat ng comments, lahat ng bash, lahat ng comparison na sinasabi ninyo or mga kino-comment ng ibang tao. So, ayun. Yun din yung respect na binibigay ko sa kanya, sa part niya, kahit na siguro karamihan sa inyo may idea na kung sino siya. Or hindi ako nagsasabi ng yes or no, siya ba yun? Siya ba si Erwin blah blah blah? Siya ba si Erwin blah blah blah? Ganun. Wala akong kino-confirm. So, I just respect his, kung ano man yung mga bagay na hindi ko pa alam na nararamdaman niya about sa mga nabibigay niyong comments. Ganun. Ayun lang. Patingin muna ng lock screen. Ha 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 ha. Ayoko nga. Pero, ipopost ko na lang yun. Abangan mo kung ano yung lock screen ko. Gusto ko ano yung nakita nyo na sa reality show, yun. Pero iba kasi yung lock screen ko ngayon. Mama, if ever na maging kayo, ang tawagan nyo kapag magiging kayo. So, wala pa ako dyan sa point na yan. Pero before, ang dami ko nagiging overthinking. And, natatawa ako kasi, syempre, hindi natin maiiwasan maging overthinkers tayo. Kasi, di ba, syempre, kapag galing ka sa mga naging relationship mo or traumas mo about dishonesty, ganyan. Ang dami mong agad naiisip, ganun, diba? So, tinigilan ko na yan. Pati yung pag-iisip kung anong tawagan namin, anong ganito, ganyan namin, etc. Pero, sasagutin ko kung ano yung tawag ko sa kanya ngayon. Tawag ko sa kanya, my exclusive date. Every morning, nagbe-message ako sa kanya pagkagising ko na, good morning, my exclusive date. Ganon. Kasi ako yun kumbaga, I value it na meron akong ka-exclusive date ngayon. Diba? Parang hindi ka siya merong baby o mga babe, mga ganyan. Mga kung ano-ano man. Basta kumbaga, nung naramdaman ko yung happiness na meron akong, nung nasabi niya yun sa akin sa Thailand, na now that we're dating, guys, namatay ako sa kilig, sobra. Tinakpan ko yung mukha kong ganyan, as in talagang tinakpan ko. Tapos tinanong niya ako nun, ba't anong nangyayari sa'yo? Sabi ko sa kanya, sandali lang, kinikilig ako. Ayun. So, ayun, tawag ko sa kanya, my exclusive date. Hi guys! It's Gcash time! So guys, meron akong bagong game na i-introduce sa inyo. Ito si A. Paldo.
Chanan! So, yan guys. Para lang po to sa mga may extra at saka extra time like me. And kung curious kayo, andyan po ang link sa comment section down below. So, dito tayo ngayon kay Super Ace. So, ngayon, magbibet tayo ng 500 pesos. Okay, 100, 600. Oh my gosh, nag-wild siya. Ano na to? OMG! Ganon lang siya. Oh, diba guys? So, yung kaninang binet ko na 500 pesos, naging 4,000 pesos na. So, isa pa. Click. Click. Ayan na siya, guys! Ano nangyari? Oh my gosh, ay namimili na siya. Times 2. Ano nangyari? Oh, magta-times 2 yung inano ko, pinindot ko. Ay, lahat ng ano. So, nakapag-scatter ako. Okay. Damhin natin ang tagumpay. OMG! Ang dami ng pera lumalabas! I cannot! Okay. Sige lang. Sige lang, Maritoni. Oh my gosh, huwag ka mawala ng pag-asa. OMG, ang laki! Oh my gosh! 30,700! Cannot believe it. Makakapag-shopping ako ngayon. Oh my gosh. Nung isang araw, Shein. Ngayon naman, magsha-shopping ako ng mga kaldero. So, yun lang, guys. Hindi ako makaget over. So, kung gusto ninyo, try ang luck ninyo katulad ko, you know what to do. OMG. Bye, guys. Love you. Mwah.